A day in my life as a self-employed / owner. Wow! Hi mates, this is me Chami. Ipapakita ko lang naman ang simpleng kaganapan ko araw-araw dito sa butika tuwing papasok ako. Before 6 AM pa lang, opening ko araw-araw at ito na nga, binuksan ko na nga ang aircon at nakaset lang siya ng 26 degrees Celsius at isasabay kong buksan ang clip fan para mas lumawak yung lamig dahil maliit lang naman yung space ng ating butika kaya mabilis lang din naman itong lumamig. At ayun na nga, set up na tayo. Bago ang lahat, syempre, magsiset up muna tayo at titingin sa monitor at titingin sa camera. Charot lang. At ang gagawin ko nga dito ay magbibilang ng cash fund. Ang cash fund, ito ang naiiwan na pera sa lagayan ng pera. Kadalasan, ito ay mga bills, kaunting bills, 100, 50s, and medyo maraming mga coins para if ever na may bumili ng maaga ng customer at kailangan bariyahan, may maibibigay na bariya. Kaya kailangan yung cash fund ay bariya ito. So, ayun na nga, compute muna si Inday dahil medyo marami nga ito, maraming bariya, charot. Hindi rin naman naging bago itong mga routine na to dahil noon nung nag-work ako as pharmacist sa ibang community pharmacy, ganito at ganito lang din naman yung ginagawa. Ang kaibahan nga lang is mas marami akong ginagawa sa ngayon. Syempre, as a pharmacist and owner na rin, bali ako lahat ang gumagawa. Thankful and grateful din naman ako sa opportunity na to dahil pinagdasal ko rin naman ito at yun ang nagiging motivation ko araw-araw na ipinigay sa akin ni Lord ang napaka-amazing na opportunity na to. So, ayun na nga at patapos na nga tayo magbilang dyan ng maraming coins at syempre, waiting na lang tayo sa first customer natin. Hindi nga ako magiging solo duty ngayong araw dahil sasamahan niyo ako. So, lipat nga tayo sa ibang angle at may gagawin na muna nga sa aming system. So, hindi nga kami nag-avail ng POS pero meron naman kami sariling system na ang gumawa ay ang aking partner dahil IT siya. So, ganun din, nandun lahat ng inventory and matatrack naman yung lahat ng sales and so on. Lagpas 1 month na nga kaming nag-ooperate and so far okay naman siya. Mas madali naming monitor ang mga inventory like yung mga paubos na and yung mga hindi nagmo-move na product. Ganun lang naman kami tulungan sa lahat ng bagay. Siya more on sa mga technical na bagay like sa computer, inventory, and minsan nagpipick up ng deliver. And ako naman tungkol sa mga nilalaman dito sa botika like yung mga gamot na hinahanap at kung anong pwedeng i-stock dito. Book, 20%, and then temperature and related na condition. Ayan na, ilalagay RX number, date, memo physician, name of patient. Ayan na siya. Meron ba kayong lagay ng stool? Meron po. Isa. 11 pesos lang. Ito. Nagbibigay po ba kayo ng antibiotic over the counter? Kailangan po ng reseta. Ilagay Babaunin. pa po dito. Ayun o. Babaunin ko kasi. Kailangan po ng reseta. Wala na reseta. Okay. Hindi pwede makiusap. Hindi, malaki. Sina-file po kasi namin yung mga reseta. Ayun po. May prescription ako kaya lang luma na. Siguro 1 week ago na. Pwede ko pa siyang gamitin. 1 week ago. Pero FS na po yun. Anong FS? Fully served na po. Parang Oo, nagamit ko na siya. Kailangan po kasi yung updated talaga eh. Updated. Papaprescribe na lang siguro ako ulit. Pwede naman po.
Hindi talaga pwede. Sa atin lang. Hindi tayo chichismis. 39. Yun yung mga galawan ng mga chismoso eh. Atin lang. At ayun na nga, mag-start na sana ako noon magsulat sa prescription logbook nang biglang may customer na bumili nga. Unang binili niya ay yung container stool. Tapos humirit siya ng antibiotic. So, yun nga, hindi natin siya pinagbigyan kasi kailangan pag bibili ng antibiotic, may maipresent or may maipakita na reseta na hindi pa siya fully served o hindi pa nauubos yung quantity na nakalagay sa reseta. Kaya pag ganito, no talaga magbigay ng antibiotic na hindi updated ang reseta. Sobrang dami kong ang nai-encounter dito ng mga bumibili ng paisa, ng dalawa. Minsan may mga nagre-reason out pa na dalawa lang naman ba't kailangan pa ng reseta. So, hindi kami naghihigpit ng ganon dahil lang sa wala lang. Ang paghihigpit na yun para rin naman sa kalusugan nila, kalusugan ninyo. Simple explanation lang para dito. May mga tao kasi na sumakit lang ang ngipin, or magkasugat lang, or sumakit lang ang katawan. Ang pinaka solusyon agad nila is uminom ng antibiotic, which is nag-self-medicate, hindi nasunod ang pinaka-dose talaga ng antibiotic na kalimitang nire-reseta talaga ng mga doktor, which is yung mga 7 days na inuman, 5 days, or minsan 3 days, depende sa antibiotic. So, pag ganun yung tao na uminom ka lang ng 1 beses or 3 beses, 2 beses, tapos gumaling na, kunwari, gumaling na ang sakit ng ngipin mo, tapos tinigil mo na kasi nga magaling na, 'di ba? Doon na pumapasok ang antibiotic resistant. Ano nga ba yung antibiotic resistant? Ang antibiotic resistant, ito yung kung kailangan mo na ng antibiotic talaga, kunwari nagkaroon ka ng malalang sugat or malalim na pagbubunod ng ngipin, kailangan mo na talaga ng antibiotic, pumunta ka sa doktor. Tapos, once na nagreseta sa'yo yung doktor ng antibiotic, kung ganun na talaga yung ginagawa mo na umiinom ka ng antibiotic, ganun, pag nireseta sa'yo ng doktor, ang mismong antibiotic na yun, ng 7 days, hindi na siya tatalab. Bali, naging resistant na siya sa katawan mo. Kaya, yun yung iniiwasan namin. At sana, iwasan na rin ng mga tao na mag-abuse sa pag-inom ng antibiotic kasi marami na talagang resistant sa antibiotic. Maski yung mga matataas na antibiotic. Ayun na nga, pero medyo magulo nga yung explanation ko. Pero, yun lang yung kinaya ko para ma-explain ko ng maayos at mali. So, balik na tayo sa aking ginagawa. So, naisipan ko na nga na magsulat sa prescription logbook ko, senior citizen logbook, and the temperature. Baka biglang bumulaga ang FDA. At syempre, yan yung mga unang-una talaga na chine-check ng FDA bukod sa tsura ng ng butika, kung nasa proper storage pa yung mga gamot, at yung room temp ba na hindi lalagpas ng 30 degrees Celsius. Yun yung mga basic na kailangan. Yun yung i-make sure mo na nako-comply mo ng maayos. At yun na nga, habang nagsusulat tayo dito ng mataimtim, meron naman tayong customer dito na si Nanay. Yes po. Ay, yung tisirin ba yun? Tisirin? Cetirizine po. Oo, tirisin. Pang allergy. Oo. Tablet Magkano po. ba? Oo. 3. Ano? Ilan po? Bali up. Ay, ang new sip. Isang new sip. New set po na branded. Oo. 10 pesos po ang isa. Ay, ano na lang, 3 yung tapos isa lang new sip. Isang new set lang po. Kasi kasi. Sinisipon po. Oo, isa lang. 2686. Mabuti, Bali, may malapit na. kaya nga po eh. Ngayon nyo lang nalaman, Nay? 1 month na po kami dito. Hindi naman ako. Hindi, wala namang sakit. Matalik kong kaibigan yung may-ari dito, si Barles. Okay. Si Mami. Bali, ilan nga po sa tirisin? 2 po?
tatlo. Ay, tatlo. Bali, 12, no? Oh, Ang tres, tatlo po, 9. 9. Oo. Bali, kasama po yung Newsep, 19 pesos po lahat. At lang. Di matagal ka na rin po dito, Nay. Oo, 1986 na. Tagal na. Pero mas nauna kami sa kanila. Ah, Wala mas pa ito tama. dito. Mas nauna kami. Sabi Sila nga, mga 1995 na ata sila. Mga ang tagal na rin, no? O 92. Basta isang ano sila. Huli na sila. Huli na Kami rin. ang pinakauna. Wala pang masyadong bahay dito, bundok pa, gano'n. Di ba gano'n yung dito? Bundok. Oh, mga plastic dito. Oo nga daw, eh, basura. Pag dumaan ka, madudulas ka. Buti na lang, tagal nyo na di. Bahay nyo po yan, inside. Sarili. Ah, sige po, thank you po. At kasi yung mga apo ko lang ang bumibili. Sabi na ano. Ah, apo ko, yung Ano, sabi ko, kagabi inutusan ko, kala ko bumili. Luklo ko. Ah, baka di na Sabi dumili. na, kain daw muna siya. Sabi ko, umuwi sa bahay, hindi ko lang dan lang. Hindi ko na lang din inaano. Ah, sige po. Ay, busy ako sa trabaho na. Ah, nagtatrabaho. Thank you po. At ayun na nga, balik na tayo sa pagsusulat ng prescription sa prescription logbook. Medyo napakwento lang kay nanay. Actually, ganito ang hobby ko na makipagkwentuhan sa mga customer. Siyempre, nagbibuild ako ng customer relation at siyempre nagpapakilala din para dito na rin sila bumili. Siyempre, kailangan maayos na nakipag-usap, mabait, magalang, lalo na sa mga senior natin kasi pag alam nila na dito na meron at okay naman yung pakikipag-usap ng nagtitinda or nagsiserve sa kanila, dito at dito na sila bibili. Lalo na at malapit pa sa kanila tong pharmacy natin. Marami din akong nakakasalamuha at nakikita na mga classmate ko dati nung elementary. Siyempre, matagal na yun. Minsan, hindi na nila ako nakikilala or minsan nakikilala nila ako pero hindi ko sila nakikilala. Dahil nga din na itong butika na to ay walking distance din sa bahay and walking distance din sa school namin nung elementary. Kaya marami rin akong nakikita na mga kakilala at mga naging classmate ko nung elementary. At ganito na nga ang ganap tuwing gabi at dito na rin nagtatapos ang aking vlog. Please subscribe, like, and comment sa mga may tanong dyan. Gawan natin yan sa panibagong video. Ganda na lang. Bye-bye. Thanks.